Sige mga tao, pakiusap. Pagtiyagaan niyo muna ako. Panurin niyo ang video na to hanggang dulo dahil gusto nilang kalimutan na lang natin to. Tanggapin na lang bilang bagong normal, sumunod na lang, mag-move on sa bagong realidad, at magpatuloy na lang sa ating mga buhay. Hindi natin pwedeng tanggapin yan, lalo na kaming mga nakakaalala pa ng magagandang araw noon. Tulad ko na lumaki sa Pakistan, isang third world na bansa. Lumaki akong nakaririnig ng mga halimbawa ng sistemang pangkatarungan sa kanluran. Paano tayo napunta mula sa mga halimbawa noon hanggang sa nakikita natin ngayon? Malinaw na pinamumunuan tayo ng isang maliit na grupo ng mga tao na sobrang dogmatiko sa kanilang ideolohiya at lubos na dedikado. At sa kanilang paghahangad ng ideological nilang utopia, isinusuko nilang isa sa pinakamahalagang halaga ng kanluraning sibilisasyon, ang pamamayani ng batas. Ipakikita ko sa inyo ang mga halimbawa mula sa US, Europa, UK, at Australia sa kanluraning mundo. Kinamumuhian nila ang ating talino at tayo mismo. At siguro tingin nila ay hangal tayo. Kaya di na nila binabago ang taktika nila. Palagi nila itong ginagawa sa harap natin. Pero bagong mga halimbawa, panuorin muna natin ang video clip ni Tony Blair, dating UK Prime Minister. Maraming tao sa UK ang sinisisi siya dahil isa siya sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng lipunang kanluranin. Mas madalas itong mangyari sa UK kaysa ibang English-speaking countries. Pero nangyayari rin ito sa buong kanluraning mundo. Maraming taong nagsasabi na sa panahon ng kanyang pamumuno, pa'y lumipat mula sa konserbatibong politika ni Thatcher patungo sa pandaigdigang patakaran ng bukas na hangganan ni Blair. Panoorin mo siya. Walang kailangang konspirasyon. Pakinggan mo na lang siya mismo. At sa tingin ko, sa isang banda, para sa isang bansa tulad ng Britanya, na ang kinabukasan ay iniisip na maging isang bansa ng mga pandaigdigang mamamayan, hindi lang mga mamamayang Britol kung ganoon. Mahalaga ang interfaith sa ganitong konteksto dahil hindi ka magiging pandaigdigang mamamayan kung di mo naiintindihan ang ibang reliyon. Oo, kaya, para maging pandaigdigang mamamayan, gawing UK ang kapital ng mundo. Nakita na rin natin ang UK, isang mahalagang sangkap para magawa nilang maging maayos, walang hangganan, di British na lipunan o di kanluraning lipunan. Kailangan nating gumawa ng ilang kompromiso. Palagi nila tayong nililinlang sa pagsasabing huwag maging racist o makitid ang isip. Kung ang isang tao mula sa ikatlong mundo ay umaasta na parang taga-ikatlong mundo, ito ay dahil sa henerasyon at sa linlahi ng trauma, dahil sa kolonyalismo, dahil sa kung paano sila inabuso ng mga Europeo. Kaya sila umaasta ng ganon. Hindi nila naranasan ang parehong landas patungo sa sibilisasyon tulad ng mga kanluraning Europeo. Manatili ka lang sa amin dahil balang araw magiging kapantay mo rin sila. Kapag tinrato silang kapantay, magsisimula silang umasta ng mas responsabale. Kaya habang di pa nangyari yon, kahit gahasain ang mga babae mo o saksakin ang mga lalaki mo, balewala lang. Ganyan ang sitwasyon natin na yon. Matagal nang naranasan ng UK at Europa ito, at ngayon ay nangyayari na rin sa Amerika. Magbabahagi ako ng ilang bagong halimbawa. Napag-usapan ko na rin ang balitang ito tungkol sa isang lalaki. Ang Suwekong ama ay nasa football zone at nanonood ng laban nang siya'y pinatay ng lalaking ito. Ngayon, alam na natin kung sino siya. Isa siyang ilegal na migrante mula Aprika. Kinasuhan siya ng panggagahasa noong 2013, nasentensiyahan ng 7 taon para sa tangkang pagpatay noong 2017 at kinasuhan ng pananakit noong Abril ng 2026. Hindi siya pinigilan o ipinadeport. Ano na ang nangyari sa common sense at sa pag-prioritize sa sariling mamamayan? Tignan ng lalaking ito, Jibril Abdul Rahman, 19 na taong gulang. Dito siya inaalis at dinadala palayo. Inaalis siya mula sa kanyang tinutuluyan ng mga pulis na ito. Oo, ngayon ay tapos na ito. Oo, tapos na. Mayroon siya mga naunang pagkakahatol, mga naunang paratang, pero wala. Pero wala talagang ginawa hanggang sa ginahasa niya ang isang bata. Isa siyang migranteng Sudanese. At pinalaya siya sa piyansa. Pinalaya pa rin siya sa piyansa kahit ginahasa niya ang isang bata. Napakaraming malasakit para sa mga taong ito. Tingnan mo siya. Tas, tatlong espasyo.
ayon sa mga alituntunin sa pagpapataw ng sentensya. At ang mga pulis ay lumalabas lang at pinoprotektahan sila habang sila ay nananatili sa labas. Lumayo na kayo ngayon! Tatlong pakiusap. Tatlong espasyo mataas, tatlong espasyo tao. Mga taong nagpoprotekta. Dapat nakakulong na siya pero pinayagan pa ring tumira sa tirahang pinunduhan ng gobyerno. Binadala siya sa korte para harapin ang mga sakda laban sa kanya. Hindi ko pa nga nababanggit at nangyayari ito sa Australia. Nangyayari ito sa Australia. Pakinggan. Sinabi na sa atin ng isang dating hukom na binigyan sila ng pagsasanay ng gobyerno ng labor kung saan sinabi sa kanila na kung ang isang tao ay mula sa ibang bansa at kung hahatulan mo sila ng higit sa isang taon, kailangan natin silang ipa-deport. Subukang huwag silang hatulan ng higit sa isang taon. Panatilihin itong mas mababa sa isang taon. Kaya ang naging resulta nito ay ganito. Itong lalaking ito, inabuso niya ang isang dalagang estudyante at nakalabas siya ng malaya mula sa korte. Siya ay isang 29 anyos na refugee mula sa Iraq. Niloko niya ang 14 anyos na babae gamit ang vape at inabuso sa lookout habang nakapiyansa. Ibinasura ang kasong panggagahasa na una niyang kinaharap. Si Hukom Deborah Richards ay babae. Paano nagbago ang mga babaeng ito mula sa paniniwalang lahat ng babae ay dapat paniwalaan at ang mga lalaki ang problema sa likod ng kasamaan sa mundo? Pero nandito pa rin siya at ang puti-puti pa niya. Hindi ko alam kung bakit hindi siya tinrato na puting lalaki. Pero Iraqi siya, kaya ibinasura ang kasong panggagahasa. At ang hukom, si Deborah Richards, sinuspinde ang buong sentensya niya dahil sa panganib na ma-deport siya. Walang kulong. At pakinggan mo ito. At tignan mo ang lalaking ito. Ito si Tony Burke. Alam mo, pwede pa rin niyang kansilahin ang visa nito at ipa-deport siya. Pero hindi. Ayaw din niyang gawin yon dahil, tandaan mong sinabi ni Tony Blair, sinisikap nilang bumuo ng mundong walang hangganan na may mga global citizen mula sa iba't ibang bansa. Akala nila pwedeng papasukin lahat ng tao at multi-generational na proyekto ito. Kasi sa dulo, matapos ang 2 o 3 henerasyon, mamumuhay tayo ng magkakasundo sa isang sosyalistang utopia. Pakinggan mo ito. Ito ba si Tony? Kung titingnan mo ang mga komento na ginawa ni Angus Taylor, mga bagay tulad ng gusto niyang sabihin na mas mababa ang halaga ng isang tao kung hindi sila galing sa isang liberal na demokrasya. Alam mo, Palagi nilang binabanggit halimbawa ang mga sibilisadong bansa gaya ng silangang Europa, Hapon o Timog Korea. Pero sinusubukan niyang pabulaanan si Angus Taylor na siya ang aming leader na oposisyon. Sa mga komento nito na ang mga taong galing sa hindi kanluraning bansa o hindi demokratiko o liberal na demokrasya ay hindi dapat papasukin dahil dala nila ang kanilang makalumang mga paniniwala. Pero hindi naniniwala si Tony Blair doon. Sumasang-ayon siya kay Tony Blair. Isang mundo, walang hangganan, multikulturalismo. Gusto mo pa na ebidensya? Tingnan at pakinggan mo siya. ang imigrasyon ay tungkol sa pagnanais ng mga tao na maging bahagi ng Australia pagdating nila doon. Iyon ang gusto ng mga tao. Hindi ko rin tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala ang pagkakakilanlan ng mga tao. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng usaping multicultural. At yun nga yun, gusto natin ng mga tao dahil sa kung sino sila. Hindi ako sang-ayon sa melting pot concept na parang kailangan mong mawala ang pagkakakilanlan mo. Ayan na. Naririnig mo mismo mula sa kanila. Meron silang pangmatagalang agenda na laban sa sibilisasyong kanluranin. Gusto nilang lumika ng isang mundong walang hangganan. Isang sosyalistang komunista na utopiya kung saan lahat ng tao ay mabubuhay ng pantay-pantay. Iyan ang pinaniniwalaan nila. Sobrang dogmatiko nila mga pare. Kailangan nating aminin yan. Pero nangyayari na ito sa mga kalsada. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Ito. Hindi maisip ito 20 taon nang nakalipas. Si Jinong Peng ay lumipat sa Australia noong 2011 at kasalukuyang inaayos ang aplikasyon niya para sa pagkamamamayan. May nakatakdang pagsusulit na yung buwan. Inakusahan ng lalaking ito ng pagpupuslit ng tao papuntang Australia noong nakaraang linggo. Nilabag niya ang lahat ng batas ng imigrasyon ng Australia at magtitake pa rin siya ng pagsusulit para sa pagkamamamayan at magiging isang Australiano pa rin siya. Alam mo kung bakit? Hindi mahalaga ang kultura. Gagawa tayo ng multikultural na mundo. Wala tayong pakialam sa batas at kaayusan. Wala tayong pakialam sa paglabag nila sa batas ng kanluran. Tingnan mo, hindi mo ito maiimbento. Ganito rin sa UK. Tingnan mo ang taong ito. Ang taong ito ay isang nahatulang human smuggler sa Pransya at nag-a-apply siya ng asylum sa UK. Kita mo yon?
Nakakakuha ng citizenship sa Australia ang mga human smuggler. Ang mga human smuggler ay nakakakuha ng asylum sa UK at ginagawa lang nila yan ng lantaran. Nasabi mo na ba sa home office na nahatulan ka bilang human smuggler? Hindi ko yon kailanman sinabi. Hindi ko kailanman ginawa yan. Hindi ka nag-smuggle ng tao. Ayon sa mga korte sa Pransya, ikaw ang pinakaaktibong human smuggler at kumita ng mahigit 1,000,000 libra. Anong ebidensya? Anong ebidensya? Nang inaresto ka sa Pransya, Bakit mo ginawa yan? Pakiusap. may mga pulis na nasaktan sa operasyon. At ngayon, nandito ka na sa Britanya. Bakit ka humihingi ng asylum? Bakit gusto mo manatili sa Britanya? Matagal na ako nandito. Oo, bakit mo gustong manatili dito? Dahil di ako ligtas sa bansa ko, kaya lumipat ako dito. Tama, pero dumating ka sa bansang ito sa pamamagitan ng... Kita mo? Di ako ligtas sa bansa ko kaya ako nandito. Alam nila ang kwento. Pransya, kung saan ka nagtagal ng ilang taon sa pagpupuslit ng mga tao. Alam mo, noon kayo ang pinakamalaking sindikato ng pagpupuslit ng mga tao. Kumusta? Alam namin ang iyong nakaraan. Alam namin ang iyong nakaraan. Alam mo ba, sandali lang, babalik ako. Hindi. Hindi, gusto kitang kausapin. Matagal na naming hinihintay na makausap ka. Sige. Nakita ka naming nagmamaneho dito ng kotse. Hindi ko alam. Akala ko, sabihin mo sa akin kung anong lisensya ang meron ka. Ano ang valid para makapagmaneho sa bansang ito? Hindi ako nagsasalita. May larawan at video kami bilang ebidensya na nagmamaneho ka. Sige na nga. Gets mo na. Pero hindi ko pa naipapakita sa iyo ang pinaka nakakagulat na halimbawa tungkol dito. Nangyari ito. Sa Amerika, okay? Nangyari ito sa Amerika. Sobrang bulag na ang mga taong to sa kanilang ideolohiyang paniniwala. Sobrang manhid at walang puso sila. Napanood ko ng konti ang video at gusto kong ibahagi ang aking live na reaksyon. Abangan ko rin ang reaksyon ninyo sa komento, okay? I-play ang clip, tuloy na tayo. Eto ang balita ng usapan. Sige, tuloy mo. Ika-4 na beses na tayong may pagdinig tungkol sa mga sanctuary cities sa komiteng ito. Samantalang marami pa tayong ibang pwedeng gawin. Yung mga sanctuary city, ideolohikal lang ang batayan. Hindi nila iniintindi ang rule of law, ang mga lokal na residente o ang mga katutubo. Para sa kanila, mahalaga ang ideological na paniniwala. Kaya't itinuturing nilang banal ang paggawa ng sanctuary city at pagpayag sa ilegal na migrante. Mula, inuugnay nila ito sa layunin nilang magkaroon ng isang mundong. Walang hangganan at pandaigdigang mamamayan. Para dito, binabaliwala nilang lahat ng iba pa, pati na ang malayang pananalita na madali nilang ginagawa sa Britanya. Kailangan nilang baliwalain ang rule of law at isakripisyo ang demokrasya. Itong mga sobrang kaliwang woke sa kanluran, sila ang pinaka-kontra sa demokrasya. Nakakahiya ang mga Demokrat. Literal, Democrats ang pangalan nila. Pero hindi naman sila ganun. Tingnan mo kung gaano sila kamanhid. Panurin mo ang reaksyon ng babaeng ito. Gusto ko lang sabihin yan kasi may isa pang video ng ibang ama na halos pareho rin. Hindi ko makita yung video na yon pero panurin mo ito. Ikaw ang tinutukoy ko. Nakakainis kapag kasama ang barkada pero ayaw pag-usapan. Pang-apat na hearing na rin ito. Alam mo ba kung anong ipinagpapasalamat ko? Ang gulo na nito. Pagkatapos ng pagdinig, di ko alam ang Angel family. Di ko pa narinig dati. Ang dami pala dito. Alam mo ba kung anong ipinagpapasalamat ko? Grabe! Nagpapasalamat ako na sa likod ng ulo lang binarilang anak kong babae. Hindi siya ginahasa, pinatay, pinagputol-putol, nilagay sa basurahan tulad ni Megan Boss na binhusan pa ng bleach at hindi siya natagpuan sa loob ng 50 araw. Pwede mong baliwalain ang Angel families at ayaw mong makinig ng 4 na sesyon tungkol dito. Pero pasensya ka na, kailangan mo talagang makinig. Kailangan mong makinig. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako na hindi ginahasa ang anak ko. Gaano kabaliw yon? Araw-araw akong nagpapasalamat na pinatay lang siya, hindi ginahasa at pinagputol-putol. Isipin mo yon? Gaano kabaliw yon? Alam mo ba kung anong naisip ko kaninang umaga pagkagising ko? Ano ang saya ng sino mang nagkakababy dito? Yung saya ng pampili ng unang damit na isusuot nila pa uwi mula sa ospital. Kinailangan kong piliin ang huling damit ng anak kong babae na magaling manamit. 100 tao ang dumating sa bahay namin. Diyos ko. Dumating ang mga kaibigan at pamilya. May umiiyak sa likod. We made it actually after. Pinalamutya nila ang urn niya ng rhinestone. Lahat ng tao ay naglagay doon. Kahanga-hanga pa rin siya kahit namatay. Pero sa unang pagkakataon, lahat ng kasabikan ng pagkakaroon ng anak at pagkatapos ay may mga taong nandadahilan at maraming pero. Pasensya na. Pero hindi ito tama.
Alam mo, maraming mga pamilyang naulila dito. Dumating ang araw na kailangan kong magpasalamat na binaril lang ang anak ko at hindi ginahasa. Malamang nanay niya yung umiiyak. Dapat may ibig sabihin yun sa'yo. Nakakabaliw talaga. Grabe. Mga kababaihan at kalalakihan, ang Partido Demokratiko ay nasa harap ninyo mismo. Galit na galit si Pet. Abala raw na ika-4 pa lang ito, hindi ang ika-20, hindi ang ika-50, hindi ang ika-100. Ika-4 na beses na silang nagkaroon ng ganitong pagpupulong para sa mga ina ng mga batang babaeng ginahasa, pinatay, pinagputol-putol, binuhusan ng bleach na parang abala pa na kinakausap pa sila. Oo, hindi namin kaya maglaan ng oras para sa kalokohang ito. Tara na, magdala ka naman ng bago sa amin. Ano yon? Isa na namang issue tungkol sa Sanctuary City, kung ano man yon. Mga kriminal na masyadong magaang ang parusa. Tama na yan. Pinatay ang anak mo. Ikaw, alam mo, ikaw nga. Nagulat ako na hindi niya sinabi, sige, mabuti. Alam mo yon, parang hindi naman siya pinutol-putol. Isa pang video. Ito yung video ng ama. Kasing bigat at masakit din ito. Anong nangyari? Tulad ng sabi ko, lumaki ako. Sasabihin ko muna bago ko ipakita ang video. Lumaki ako sa Pakistan at normal lang ganitong insidente sa mga third world na bansa. Naalala ko may babaeng ginahasa ng grupo at nagpunta siya sa pulis. Pagkatapos, mismo mga pulis ang nanggahasa rin sa kanya ng sama-sama. Tumakbo siyang lumabas. Punit ang damit at hysterical habang nagkukwento. Ikinuwento niya ang buong nangyari pero walang nakinig, walang may pakialam. Oo, nag-alala ang publiko pero wala talagang may pakialam, wala nang iba. Ang mga taong may kapangyarihan ay walang pakialam at ang issue ay unti-unting nawala, naglaho, tapos na. Si Imran Khan, dating punong ministro, ay isa ring alamat at icon sa cricket. Siya lang siguro ang mabuting bagay mula sa Pakistan na ngayon nakakulong at baka doon na rin mamatay. Dahil hindi tulad ko, mahal niya ang Pakistan at gustong ayusin ito. Kaya dati niyang ibinibigay sa amin ang halimbawang ito. Kaya sinasabi niya sa amin noon na kung may nangyari man na kahit malapit dito sa UK o sa Amerika, siguradong may mga matatanggal sa pwesto. Kaya nabuo sa akin ang romantisadong pananaw sa katarungan sa kanluran. Na ganoon dapat. Ganoon dapat kumilos ang mga nasa burokrasya, kawani ng gobyerno, hukom at politiko. Kaya naging romantisado ang pananaw ko roon. Huwag niyo ako masamain. Nung una kong dating sa Australia, nakita ko yun mismo. Pero tingnan ninyo ngayon mga kaibigan, malayo na ito. Bakit kaya? Yan ang tanong. Paano napunta ang kanluran mula sa mahigpit na pagpapatupad ng batas? Dati nating naririnig ang mga ganitong halimbawa. Ang anak ng punong ministro ng Olanda ay natikitan o naaresto sa trapiko kahit gaano ka-impluensya ang ama. Dati nating naririnig ang ganitong halimbawa. Pero tingnan ninyo ito. Kung ano na lang ang kinahinatnan ng kanluraning sibilisasyon dahil sa woke na ideological na doktrina. Hindi ligtas ang mga puti sa kalokohan. Hindi ito tungkol sa mga tao o sa lahi, kundi sa mga pagpapahalaga at ideolohiya. Kung hindi sira, huwag ayusin. Hindi sira ang kanluraning sibilisasyon. Gumagana at maayos ito nun. Ano yung kasabihang inuugnay kay Churchill? Hindi ko alam kung totoo, pero gets ko ang aral nito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, panahon ng Blitz, tinanong si Churchill na mamamahayag kung gumagana pa ang bansa. Nagtanong siya kung nabibigay pa ng hustisya ang mga korte. At sumagot ang mga tao ng oo. Sabi niya, gumagana ang bansa. Ganon kahalaga ang rule of law. Ganon ang diin dito. At muli, ito ay Amerika. Alam ko nakakaibang Amerika, pero parehong patoy ang nakikita sa buong kanluran. Panuorin mo ito kung may puso ka. Sino sa inyo ang may anak? Tanong ko lang. Ito ang kailangan kong ipagawa sa inyo. Habang kinukwento ko ito, isipin ninyo ang inyong mga anak. Isipin niyo ang anak yung umuwi mula sa paggimik, humihiga at natutulog. Ramdam nilang may pumasok sa kwarto at ginising sila. At hinila siya palabas ng kama na walang saplot. Pinilit lumuhod na nakataas sa mga kamay sa ulo. Nagmakaawa para sa kanyang buhay, tinatawag ang kanyang bayani, ang kanyang ama, ako na hindi naroon. Siya ay 5 talampakan at 3 pulgada ang taas. Tumitimbang siya ng 115 libra. Bang! Patay! Wala na. Bakit?
Dahil si Alexander Devante Dickey na inaresto ng 39 na beses. Alam ko Amerikano siya. Hindi siya ilegal na imigrante, pero pareho lang ang lohika. Pinalalaya ang mga itim na kriminal. Hindi sila tinatrato ayon sa batas. 25 na mabibigat na krimen ang nagawa niya, pero nasa kalsada pa rin siya. Bakit? Paano naman yon? Gaano ba natin nagagawa ang dapat para sa pamilya natin? Gaano mo nagagawa ang dapat para sa mga anak mo? Dapat mahigit 140 taon na siyang nakakulong dahil sa lahat ng krimeng ginawa niya. Alam mo ba kung gaano katagal siya nakulong? Mahigit 600 araw lang sa loob ng 10 taon, 30 anyos pa lang siya. Gumagawa siya ng 2.65 na krimen bawat taon. Simula nung 15 siya, pero walang nakaalam na hindi na siya kayang baguhin. Kailangan mo siyang ipakulong para makita kung kaya pa siyang baguhin. Hindi ba't yan talaga ang layunin ng kulungan? Hindi na ako interesado sa usapan ng rehabilitasyon. Wala na rin gumagamit ng argumentong yan dahil hindi na rin sila nagbibigay ng sentensyang pagkakakulong sa mga nanggahasa at mga pedophile. Hindi na nila ginagawa yun ngayon dahil dati yun ang ideya. Ang layunin ay hindi parusahan, kundi i-rehabilitate ang gumawa ng krimen. Paano mo i-rehabilitate ang taong pumatay na dapat buhay pa ang biktima? Nasaan ang rehabilitasyon para sa taong yon? Kaya wala na akong pakialam. Ginagawa tayong radikal dahil binabalik nila tayo ng isang siglo. Dahil ang suliraning, parang medieval, solusyong medieval ang kailangan. Ang ganitong kabarbaro ay nangangailangan ng mga barbarikong parusa. Yan mismo ang mangyayari sa huli. Ang eksperimentong ikinukwento ni Tony Blair tungkol sa intergenerational trauma at mga pandaigdigang mamamayan, kung saan lahat ay nasa utopia, ay hindi gumagana. Hindi ito gagana dahil hindi sinasaalang-alang ang pangunahing biolohikal na realidad. Magkakaiba ang tao. Hinuhubog ng kinalakihang kultura ang asal ng tao at nananatiling matatag ang mga ito sa loob ng libu-libong taon. Hindi nawawala ang mga kultura. Hindi iniiwan ng tao ang kanilang kaugalian, paniniwala, at ideolohiya sa paliparan kapag pumunta sa ibang bansa. Hindi ito nangyayari at hindi rin mangyayari. Ginising mo ang instinct ng mga ordinaryong kanluranin na protektahan ang sarili nila. Sasabihin nilang, tama na ang pananaksak sa amin. Tapusin mo muna ang video na ito. Pero hindi, talagang gustong maging guro ng anak kong babae. Naisip niya ito 2 linggo bago. Siya pinatay. Wala akong narinig kahit isang salita mula kay Byron Gibson sa South Carolina. 4 na buwan na, walang balita o komunikasyon. Ang pinakaalala niya ay galit siya tungkol sa interview ko at kung paano ko siya pinalabas sa Fox News Channel kasama si Trey Gowdy. Gano ka patetik yon? Hinahayaan natin ang 22 anyos nating anak na bumisita sa mga kaibigan niya dahil yun lang talaga ang gusto niya. At literal siyang pinatay habang nakaluhod siya. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay. Ang pangalan niya ay Logan Federico, hindi Irina. At hindi mo siya makakalimutan. Pinapangako ko sa iyo, magsasawa ka sa muka at boses ko hanggang maayos ito. Ipaglalaban ko ang anak kong babae hanggang sa huli. Kailangan mong ipaglaban ang natitira pa nating mga anak. Ang iba pa nating mga inosente. Tigilan mo na ang pagprotekta sa mga taong patuloy na umaagaw sa iba pa nating mga inosente mula sa atin. Pakiusap. Nasa iyo ang kapangyarihan. Binigyan ka namin ng kapangyarihan para gawin ang kailangan mong gawin. Nakikiusap kami sa inyo, nakikiusap kami sa inyong lahat na itigil ito. 39 na krimen sa loob ng 10 taon, 25 mabibigat na krimen. May makakapapagpaliwanag ba kung paano pa siya nakakalaya sa kalsada? Bakit siya malaya pa sa kalsada? Paano nangyari yon? Kaya kung ipaliwanag sa isang kwarto, paano pumalpak ang proseso kung paano binigo ng South Carolina si Logan? Paano nagkulang sa komunikasyon? Ano ang ginawa niyo? Ginisingin niyo ang halimaw at ginalit niyo ang amang hindi niyo dapat ginalit. Dahil ilalantad ko to at hindi ako tatahimik hanggat wala pang tumutulong.
Karapat-dapat marinig si Logan. Lahat ng nasa panel na to ay karapat-dapat ding marinig. At gagawin natin yon. Nakakagulat ito. Bakit? Dahil may dinadala silang trauma mula pa sa mga naunang henerasyon. Kaya kailangan nating maging mas mabait sa kanila. Ilan? Ilan? Tingnan mo to. Bago lang tong video na to. Sige, hindi ko to plinano. Bigla lang lumabas sa feed ko. Isang 16 anyos na lalaki na 9 beses na naaresto at pinalaya bago pa iwan ng malubang sugatan ang 68 anyos na babae sa labas ng simbahan. Ang pumatay kay Irina ay 12-12 ng beses na naaresto at pinalaya. Marami sa kanila, paulit-ulit lang pinalalaya na parang naghihintay lang makapatay ng tao. Hindi ko ipapakita ang video na ito. Meron ako. Tingnan ninyo. Lumapit siya sa babae sa labas ng simbahan. Sa totoo lang, marami na akong nakitang ganitong video. At may gusto akong sabihin, kahit mahirap o hindi maganda, pakinggan. Napapansin mo ba na sa UK, kadalasan yung grooming gang ay target ang hindi Muslim na babae? Maliban sa ilang kaso siguro. Hindi ko rin sigurado. 10,000 libo? Kung hindi man daan-daang libo. Alam mo, gusto kong gamitin yung salitang daan-daang libo. Pero sabihin na lang nating 10,000 libong mga babae, karamihan ay British, at kakaunti lang ang mga Hindu at Sikh. At mas kakaunti pa ang mga Muslim na babae. Nakita ko na, hindi ako nag-e-exaggerate. Nakita ko na ang daan-daang video ng mga itim na kabataan, mga itim na tao na basta-basta na lang pumapatay ng tao, umaatake, binubugbog, hanggang sa halos mamatay na yung biktima. May namamatay talaga, pero madalas random na puting tao ang tinatarget. Alam kong mas karaniwan ang black-on-black crime. Ano ito? Parang basta na lang siya tumakbo papunta sa kanya at walang awa niyang binugbog yung babae. Tingnan mo, walang awa niyang binugbog. Wala. Walang tanong-tanong, wala. Tapos na. Gusto ko lang ipakita ito sa'yo, kaya naglabas ang kaliwa ng video na ito. Sa totoo lang, di ko kilala ang mga taong ito. Parang mga puting supremacist lang silang nagpapatrol sa kung saan sa Amerika. Ipinapakita nila ang matapang na mukha ng isang itim na babae na napapalibutan ng mga nakamaskarang tao. Hindi ko talaga kilala ang mga ito o kung sila ay puting supremacist. Hindi ko sila pinopromote o kinukondena kasi hindi ko alam. Tignan mo, nakaupo lang siya at parang sinasabi nila, "Oh, tignan mo. Ang tapang niya." Anong matapang doon? Hindi naman siya ginugulo o tinitingnan. Baliktad ang papel. Tingnan mo. Anong nangyari kay Irina? Ang daming mga random na video ng mga itim na tao na binubugbog lang ang mga puting hindi nila kilala. Napanood ko kamakailan ng isang video kung saan may puting babae na mag-isang nakaupo sa sulok ng tren. Nilapitan siya ng isang lalaking itim at agad siyang binugbog. Parang hindi ko talaga pwedeng ipakita sa inyo ang mga video na yon. Pero kapag tiningnan mo ang record nila, pinalaya sila. Nakagawa na sila ng kung ano-anong masasamang krimen, pero pinalaya pa rin sila. Bakit sila malaya naglalakad sa kalsada? Hindi ito gumagana. Itong parang nakamamatay na simpatya, awa, dahil daw inalipin o pinatay o hindi naging mabuti sa kanila ang mga ninuno ng mga taong ito. Kaya ba dapat tayong maging mabait sa mga kriminal? Parang wala namang saysay at di makatuwiran yon. May katwiran ito para sa kanila dahil pinapatakbo sila ng woke nilang dogma. Pero hindi nila maabot ang kanilang utopia dahil hindi umiiral ang mga utopia. Pero sa proseso, pinapalala nila ang mga kagaya natin na hindi naniniwala sa kanilang komunistang woke na utopia at ginagawa nila tayong mas radikal. Pabor ako sa parusang kamatayan. 5 taon nang nakalipas. Kung tinanong mo ako, sasabihin ko, hindi. Masyadong mabagsik yan. Lumampas na tayo dyan. Hindi na ngayon. Gusto ko ng parusang kamatayan para sa lahat ng mamamatay tao. Gusto ko yan. Sa mga pedophile, gusto ko yan. Sa mga rapist, gusto ko yan. Pati yung mga taong nagdudulot ng pinsala sa mga tao. Nakapanood na ako ng daan-daang video tungkol dito. May isang video akong nakita ng isang dalaga sa isang lugar sa Norway. Sa tingin ko dun yon. Dalaga, 22 taong gulang maganda at profesional na nagtatrabaho. Basta na lang binugbog ng isang illegal na migrante. At na yon, pinapakain na lang siya sa pamamagitan ng tubo at nasa vegetative state habang buhay. Oo, hatulan siya. Parusang kamatayan. At hindi yung mabait na klase na parang pinapatulog ka lang. Lethal injection. Hindi. Gusto ko, ewan ko, matinding parusa. Ginagamit lang sila bilang panakot. Kung talagang seryoso sila sa multicultural na utopia, sana natuto sila mula sa Dubai o Saudi Arabia. Itong mga taong ito, pumupunta doon, pero hindi naglalakas loob dumura sa kalsada.
Alam mo kung bakit? Dahil matibay ang pulisiya nila sa deportasyon. Pero bago ka i-deport, meron silang napakahigpit na criminal code at napakapangit na mga kulungan. Talagang masasamang kulungan. Minsan naawa ako sa mga turistang British na nakakulong ng 20 taon dahil sa bakas ng cocaine sa sapatos nila. Naaawa talaga ako. Sabi ko, huwag ka nalang pumunta doon. Wala rin akong karapatang batikusin sila sa mahigpit nilang batas. Baka may matutunan ang kanluran. Pero sa tingin ko, hindi naman. Sa tingin ko, lalo lang itong magiging mas pangit at